mga katiits, magandang gabi na naman sa inyong lahat, no. Nandito na naman po ang inyong Bro Alexander, no, ang inyong katiits, no mga katiits. So bago ang lahat mga katiits ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel na Alexander TV Vlog for Treasure Hunting Activity mga katiits. Ayan, no. Okay, so huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe mga katiits para lagi po kayong updated sa ating mga bidyong i-upload mga katiits. So sundan nyo lang po mga katiits ang ating video para mayroon kayong mapulot na mga kaunting idea mga katiits base na rin sa aking mga ituturo sa inyo, no. Sana makuhaan nyo po ng mga idea, no mga katiits, kaya sundan nyo lang po ako. Okay, so ngayong araw mga katiits, ang ating pag-uusapan mga katiits ay tungkol po ito sa isang site na may scattered deposit, no mga katiits, no. So at kung paano ang gagawin kapag ganito na mga scattered deposit mga katiits. So itong isi-share ko sa inyo mga katiits ay isa po itong area ng katiits natin na taga Mindanao, no mga katiits. So ito po ang kanyang area, no mga katiits. Okay, so umpisahan na natin mga katiits. So ito po yung video mga katiits, no. So makikita natin dito mga katiits na talagang positive ang itsura ng mga marker dito. So ito na unang-una mga katiits ay ang waterfalls dito, no, ang mini waterfalls mga katiits. Napakaganda talaga nito mga katiits, lalo na kung ito ay positive talaga sa history, no, ng mga Japanese Imperial Army nung panahon mga katiits. Ayan, makikita nyo po ang mini waterfalls dito mga katiits. Talagang napakaganda nito mga katiits. Ayan, no, hindi lang naabot masyado ng video ni katiits. So dito sa gilid na to mga katiits, dyan sa may gilid na yan ay talagang meron talaga itong big load mga katiits. Ito yung, yung plastada. Yan, dyan. Yung gilid na yan mga katiits, sa tingin ko may entrance dito ng tunnel. Yan, so makikita nyo yan. Ang mga bato dito mga katiits ay punong-puno ng marker, no. Karamihan na ginamit nilang marker mga katiits ay mga dot at mga hole. So meaning to say mga katiits ay mayroon talagang laman ng area. At ang maganda pa dito mga katiits, base sa nakita ko dito sa area na ito, ito po ay scattered deposit. Wow. Dahil bawat marker dito mga katiits ay magkakaiba ang kahulugan. At nakita ko rin, makikita nyo rin dito sa video na iba-iba ang plastada ng mga marker dito mga katiits. Ito yung parang nag-glitter sin ng mga bato mga katiits. So ayan, no. Ayan, isa na yan mga katiits sa mga target diyan, no, sa area na yan. May marker po yan dyan mga katiits na nagtuturo ng area na yan, yung naka-letter C na yun na bato. Mamaya makikita nyo dyan mga katiits pag nahagip na sa video, no. So ito, kagaya nito mga katiits, so isang butas, no, na may butas pa ulit. So isa yan sa mga marker dyan na inilagay na may sarili ding kahulugan. So mga katiits, so tingnan pa natin ang ibang ano dito. Ayan, oh, may butas ulit, oh. Ayan. So kung pansinin niyo mga katiits, ang mga bato dito mga katiits, makikita nyo yung kaibahan ng hollow rock sa yung original na bato sa sapa. So dito mga katiits, ito kasi ay nasa creek, no mga katiits, nag letter Y ito na creek. Doon sa kabila naman yung waterfalls. So ito naman yung isang creek na pataas. Dito mga katiits, sinasabi ng katiits natin sa side na yan, dyan daw po nung unang panahon ay mayroon daw po dyan malaking balite, puno ng balite mga katiits. So ibig sabihin, iba na naman ang deposito dyan sa area na yan. Ayan, oh, may dot pa, oh. May dot na bilog, tapos may hole siya, tapos may dot na kasunod. So yan na yun, nagtuturo ng deposito dyan sa may puno ng balite mga katiits. Yan, yan, oh, yan. Yan. Yung hole na yan na may dot mga katiits, ayan na yung tumutukoy doon sa may deposito ng sa may puno ng balite sa kawayan, no. So scattered deposit talaga ito mga katiits. Ayan.
So iba-iba yung marker dito mga katits. At may kanya-kanya silang deposito. At ang maganda dito mga katits, talagang kagaya nito mga katits, oh, may heart to na may linya, oh. Iba na naman po ang deposito niyan. So ito sa tingin ko ay giveaway ito mga katits. Wow. At yan pa, hole with dot na naman, iba na naman yan mga katits, no? So nandito mga katits, oh, yung mga katabi niya mga bato, meron, ayan, oh, dalawang dot, no? 2 separated treasure yan mga Wow. katits. So ang gagawin dito mga katits kapag ganito ay spot by spot po ang gagawin na pagdecode nito mga katits. Kapag ganyan na maraming marker at iba-iba ang kahulugan. So tandaan ninyo mga katits, ganyan talaga kapag scattered deposit. So baka malito kayo, no, pag may nakita kayong ganitong klase ng area dahil iba-iba yung marker. So kagaya nito mga katits, oh, itong sinusundot ni katits na bato, ayan, oh, isang hollow rock na may malalim na butas. So yung mga ganitong klase mga katits ay hindi malayong may laman yan mga katits. So tingnan nyo naman, klarong klaro na artificial na bato yan mga katits, ayan, oh. So ilang beses na ako nakapagpakuha ng giveaway sa ganyang bato. Kaya suggested ko dyan kay katits ay pwede nilang basagin yan mga katits para lang malaman kung may laman. So huwag kayong matakot na magbasag pag ganito ang plastada mga katits, dahil walang problema yan. Dahil kung mabasag nyo yun at walang laman, lipat kayo sa panibagong marker mga katits, ayan, oh, diba? So pansinin nyo, may mga kawayan ito sa gilid. At kahit hindi yan yellow bamboo mga katits, basta matagal na ang puno ng kawayan ay siguradong positive din yan. Isa yan sa mga palatandaan na ginamit nila noon mga katits. Yan, oh, kung titingnan nyo ang mga bato mga katits ay talagang medyo kakaiba, no? Malalaman nyo mga katits yung artificial na bato saka yung original. Kasi yung original mga katits, makikita nyo dyan sa paligid, makikinis, no mga katits. Pero yung mga ginawang artificial o kaya nilagyan ng mga chemical, ayan, o, kagaya nyo, no, may mga butas-butas at hindi talaga siya perfect yung pagka-itsura ng bato. At kung titingnan nyo pa mga katits ay mayroon silang, minsan may mga animal figure ang, ayan, o. So yun yung mga katits, o, itong may katid na ito, no, masyado lang kasi mabilis yung video ng katits natin at masyadong magalaw. Ayan, isang piece marker, ayan mga katits, sa unahan niya yun, no, mukhang may binalot na ano dun, something, no mga katits. Ayan. So ito, ayan, no, panibagong marker mga katits, no. Medyo daplis yung mga tama ng video ni katits, kaya hindi natin matumbok kaagad yung mga marker na gusto natin ipaliwanag. So dito mga katits, yung nakita nyo kaninang mga dot na parang naka letter C, yun na yun yung bato kanina na nakita doon sa taas. Formation niya ng mga bato mga katits na naka letter C. At ito naman yung, ayan, oh, mga dot na yan. Itong mga hollow rock na ito mga katits, talagang kursunada ko yan, no. Dahil ilang beses na tayo dyan nakapagpakuha ng giveaway mga katits, mga ganyan. Ayan, oh, yung letter C na pattern ng mga dot, oh. Ibig sabihin niyang mga katits, yun yung mga bato kanina naka letter C dyan sa taas. Yung dinaanan ng video niya kanina, no mga katits. Hindi kasi niya naipasa ng buong video mga katits dahil mahaba masyado. At ito naman mga katits, so isa pa sa ano natin yan, iniisip na may laman, yung malapad na yan na bato, yan, oh. Yan, oh, may tubig sa ibabaw, yan, oh. Yan. So ayan, so makita nyo dito, no mga katits, no, napakaganda ng area. Kaya ako nasabing scattered deposit ito dahil sa mga bato na nandito at sa mga sign, no, na makikita natin dito. Kaya ang gagawin nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo mga katits, pagka ganito ang sistema mga katits, ay spot by spot na ang decoding nito at ang paglocate ng mga item. Ayun, mga dig spot, no mga katits, para matumbok natin yung mga item. Sigurado ako mga katits na kinalat talaga ang deposito nito mga katits, dahil sa tingin ko pa lang, no, sa pagkakagawa ng plastada mga katits, oh, ganun talaga, oh. Ayan, talagang iba-iba yung deposito dito mga katits, yung posisyon ng pagkalagay. Sa tingin ko marami ditong nakasalpak sa bato mga katits pag ganito ang sistema ng sistema ng pagkakagawa. Paborito kasi talaga nila mga katits kapag ganitong
mabato ang area mga katiits, no? Lalo na diyan sa may parting Mindanao mga katiits, kasi wala na sila talagang time noon na na gumawa talaga ng magandang lalagyan, kaya ito na lang mga bato ang kanilang pinaglagyan. Yan, yung makikita nyo si katiits, so may pinupukpok siyang bato. Tinitingnan nila kung halo yung bato mga katiits. Ayan, yung malapad na yan. Ayan, so ganyan ang itsura mga katiits, no, nang may mga laman na bato. So pag pinagmasdan nyo mga katiits, pag hindi nyo alam kasi, para sa inyo ay para lang yan isang nature o kaya normal na bato. Pero sa totoo lang mga katiits, no, ako na magsabi sa inyo, ilan na yung mga nakakuha ng giveaway dahil sa ganyan na mga klase ng bato mga katiits na tinulungan natin, no? Ayan, no, malapad na bato yan, no. Kung sa actual ito mga katiits, no, napakaganda nitong i-decode at i-locate ang mga dig spot nito para sa item. Yan, no, malapad, oh. Ayan, no. Yan, ganyan ang magaganda mga katiits na klase ng plastada ng bato. Yan, no, medyo angat pa yung ilalim, pwedeng may tinakpan yan, pwedeng mayroon sa ibabaw mga katiits. Ayan, ayan, oh, may butas dito mga katiits. Ayan, oh, malalim yung butas niya dyan, oh, sa gilid, oh, malaki pa. Ayan, yan, nag-umpukan na yan ng mga bato mga katiits. Hindi malayo mga katiits na mayroon din yan deposito mga katiits. Ayan, oh, medyo, ayan, ganda, oh, medyo slope pala yun. Ayan, oh, parang takip lang yan, oh, mga katiits, oh. Oh my God, iba-iba yung dito mga katiits, yung spot na pinaglagyan. Kaya ako nasabing scattered deposit ito. Kapag ganito mga katiits, proper measurement lang sa kapagbasa ng marker, no, ang gagawin nyo dito, makukuha nyo lahat yan. Hindi nyo man makuha lahat, pero hindi kayo masiro pagka ganito mga katiits, dahil scattered deposit po pag ganito, no. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, spot by spot po ang gagawin yung decoding at paglocate ng item kapag ganito ang plastada. Ayan, no. Oh, diba, napakaganda yan. Yan, kapag may metal detector dito mga katiits, mas the best kapag ganito ang sistema. Basahin muna ang marker, pagkatapos proper measurement sa mga power sign na nakalagay, no, para sa posisyon ng dig spot o kaya ng bibirahin na bato. Siguradong makukuha ninyo mga katiits. Ganyan lang po ang sikreto kapag ganito na ang sistema ng area. Kasi siguradong malilito kayo pagka ganito mga katiits, dahil iba-iba yung yung direction ng mga dito, ng mga marker. Kung susundan nyo yung mga marker mga katiits, pag dudugtong-dugtungin nyo, iba-iba po ang takbo nyan. Kaya 1 by 1 ang pagdikod nito mga katiits, no? 1 by 1 po ang pagdikod nyan bawat spot. Ayan. So pagka ganito naman mga katiits, hindi lumalayo ang deposito nyan sa bawat isang marker. Malayo na yung 5 meters dyan, o kaya basta malapit lang. Susundan nyo lang talaga mga katiits. Yung iba, mga feet lang ang bibilangin nyo sa distance ng mga marker nito pagka ganito ang sistema, no? No, sana maliwanag yan sa inyo mga katiits, ha. Kapag ganito po ang makita ninyong sistema ng plastada ng area at maraming marker, gawin nyo talaga dito spot by spot decoding para sa pagkuha ng mga dig spot o kaya ng mga sucker load, no? Kagaya nito mga katiits, oh. Ayan, oh. Yan, literal yan na hollow rock, yung ganyan na klase ng bato, may tubig pa sa ibabaw. Ganda, oh. Yan. So pwedeng ito mismo mga katiits, mayroon ito, or sa ilalim nito mga katiits. Ayan, oh, nakatago ang sign, oh. Ganyan ang magagandang klase mga katiits, yung nakatago ang sign. Yan. So yan, oh, makikita nyo ang kaibahan mga katiits ng nilagyan ng marker sa kanang hindi, kasi makinis yung iba. Ayan, oh. Yan, no, ganda talaga. So kung sa actual lang to mga katiits, nasa area tayo, napakaganda nito maghanap ng giveaway sa ganitong plastada mga katiits. Okay, so maraming salamat sa inyo mga katiits, no. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Alexander TV for treasure hunting activity, no mga katiits. So I hope na sana may makuha kayo kahit konting mga idea sa aking mga video, no mga katiits. At magamit nyo rin sa inyong pagtitiits mga katiits, no. Maraming salamat sa inyo mga katiits. Salamat din doon sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat.